That's not true, Papa. Maagap na sagot ni Claudine. Umiling ang babae. Please, calm down. The doctor warned. Heh, sigaw ni Senyor Melandro. Galit pa rin. Pinalis nitong kamay ni Claudine na sinubukang suportahan ng matanda. Tumayo si Alexandra. Inaamin niyang abot-abot ang kanyang kaba ngayon. Senyor Melandro looks old and weak. At ngayon nagagalit ng gusto yung labis-labis din ng kanyang pag-alala. Lolo, she tried to approach him. Ngunit tinaas ni Senyor Melandro ang isa nitong kamay. Umiiling sa kanya. I've heard enough, Alexandra. Nadidismayan nitong sabi. Where is Gareth? Where is that bastard? Kumalabog ang kanyang puso. Si Gareth ang paboritong apo ng matanda. At para tawagin itong bastardo si Gareth, talagang nagagalit nga ang senyor. I want to talk to him about this. He should explain this to me right now. At mula sa pintuan papunta sa hardin ay pumasok si Gareth. Narinig nitong pagsigaw ni Senyor Melandro. What's going on here? Seryosong tanong ni Gareth nang makita sila. Nakita niyang pagliyab ng galit sa mga mata ni Senyor. Ang tungkod ni titinaas at tinuro sa apo. You tell me, what is going on here? Why is Alexandra talking about the stupid divorce? The old man demanded. Marinang pagkakatikom ng labi ni Gareth, halatang hindi rin ito handa sa reaksyon ng matanda. She pinched herself. Ang totoong pinunta niya dito ay si Claudine. Gusto niyang kausapin ng babae tungkol sa paghihiwalay nila ni Gareth at uli niya sanang kakausapin si Senyor Melandro. Kailangan nilang maging maingat sa pagpapaliwanag dito. Ngunit sa nakikita niya, huli ng lahat. Tell me, Gareth! Sigaw nito. Sinulyapan siya ni Gareth. Nagtama saglit ang kanilang mata. Tumayo ng matuwid ng lalaki at nagsalita. May bala kayo ni Alexandra na mag-file ng divorce? Bakit? Naglakad ang matanda, ngunit halatang mas lalo tong nanghina. Muli nitong tinaas ang tungkod sa pagkakatong ito, hindi na lamang dinurong lalaki, inihampas na nito sa braso ni Gareth ang tungkod. Napasinghap siya. Nag-iisip ka ba, ha? Senyor Melandro is furiously mad. Lo, we're trying to sort things out. Sort things out? Through divorce? Napailing ito. Nag-iisip ka ba niyan, Gareth? Hindi nakasagot si Gareth. Ganon din siya. Hindi niya magawang sumabat sa usapan dahil labis-labis ang kanyang kaba. I'm very disappointed with you, sigaw ni Senyor. If you can't handle your marriage well, how can you even manage the company? Umatras ang matanda at hindi niya inaasahan ang susunod na nangyari. Nang hina ito't muntik ng mabuwal kung hindi lamang inalalayan ni Claudine. Papa! Mabilis na lumapit si Gareth para tulungan ng ina. Hinawakan ito sa Senyor Melandro. Lumapit niya siya para tumulong. Sa malapitan ay nakita niyang bigla ang pagputla ng mukha nito. Nakapikit ng mariinang matanda at parang may iniinda sa loob-loob nito. Lo! Tawag ni Gareth. Lumalim ang paghinga nito dahilan para mataranta si Claudine. Shit! Gareth cursed. Get the car now! He can't breathe! Sigaw ni Gareth. Nagkagulo sa mansyon. Binuhat ni Gareth ang matanda papunta sa sakyan at mabilis na sinugod sa ospital. Samantalang sa kabilang SUV naman sila ni Claudine sumakay para sumunod sa sakyan ni Gareth. Hindi pa man nakakarating sa ospital ay umiiyak na si Claudine. I should have known. Sinabi pa ng doktor na mas nagiging mahina na ngayon si Papa. Napahikbi ito. Oh God, please! She hugged her. Niyakap niya ito ng mahigpit habang umiiyak ang babae. She couldn't help but to cry. Sa loob-loob niya ay sinisisi niya rin ang sarili. I'm so sorry. She stuttered. Umiyak lamang si Claudine, kaya mas sinigpitan niya ang yakap. She's so selfish. May posibilidad na mangyari ito kay Senyor Melandro kapag sinabi niyang tungkol sa divorce. Alam niyang hindi ka agad matatanggap ng matandang bagay na yon. Pero masyado siyang pinapangunahan ng emosyon na hindi na niya naisip ang magiging kapalit ng kanyang desisyon. Pagkarating sa ospital, sinugod kaagad sa emergency room ang matanda. Nasa labas ng emergency room. Si Gareth, naghihintay ng makarating. He looks stern and worried. Nagkatinginan sila. How is your grandpa? Tanong ni Claudine, nangihina. Lumapit si Gareth sa kanila at niyakap ang ina. Kinagat niyang ibabang labi. She's feeling guilty. Umabot pa talaga sila sa ganito? Nanatiling yakap ni Gareth ang kanyang ina habang naghihintay sila sa labas ng emergency room. Ang mayordomo ay sumama rin sa tabi niyang driver at ilang pang katulong na mukhang sumama para lalayan si Claudine kung sakaling may mangyari. Halos 1 oras nang lumipas nang lumabas ang doktor.
Sinalubong yun kaagad ni Claudine. Doc, how's the patient? Huwag kayong mag-alala ma'am, stable na pong kalagayan ng pasyente. But this time, you have to be extra careful. He's already old and any intense emotion would trigger him. Sad nito. Napahinga ng malalim si Claudine. Thank you, Doc. Umalis ang doktor kaya naman bumaling sa kanya si Claudine. Lumapit ito't hindi niya inasahang hiyakapin siya nito. Nakita niya na patingin sa kanila si Gareth. Madilim ang anyo. Hindi nagsalita si Claudine pero ramdam niyang matinding emosyon itong nararamdaman. Magpahinga na po muna kayo. Mababang boses na sad niya. Alam niya napagod ang babae sa paghihintay at pag-alala. Ayaw niya may mangyari rin sa babae. Lumayo si Claudine at saka tumango. Look after papa. Lumingon ito kay Gareth. I don't feel well. Baka kapag makita ko si papang nakahiga sa hospital bed, ay mas lalo akong mahina. Pagod nitong saad. Magpapahinga lang ako saglit. Babalik din ako kagad. Tumango si Gareth. Lumapit to sa ina at marahang hinalikan ng gilid ng noon nito. I will call you. Saad ng lalaki. Malalim na nagbuntong hininga si Claudine saka naglakad paalis kasamang mga katulong at ang mayordoma. Samantalang niiwan sila ni Gareth para bantayan si Senyor Melandro. Nilipat sa isang private ward ng matanda at nakasunod naman sila. Nang nasa hallway ay nagbaba ng tingin sa kanya si Gareth. Don't mention anything again to Lolo, malamig nitong sabi. Kinagat niyang ibabang labi, marahan siyang tumango. Nanatili sila sa labas ng ward habang hinintay mga nurse at hospital staff na matapos sa loob ng kwarto ng matanda. Nang lumabas ang nurse saka lamang sila pumasok, nakapagpalitan ng hospital dress si Senyor Melandro at nakahiga sa kama. Nalapitan nila to parang mas lalong tumanda ang lalaki o dahil wala na itong suot na salamin kaya mas kapansin-pansin ang kulubot sa ilalim at gilid ng mata nito. Maputla rin ito at parang pagod na pagod. Nagmulat ng mga mata sa Senyor Melandro at tinaas ang isang kamay. Alexandra, tawag nito. Lumapit siya, naupo sa gilid ng hospital bed. Hinawakan niyang kamay nito at naramdamang malamig iyon. Lolo, she answered. Nabalot ng kakaibang emosyon ang kanyang puso. I'm sorry, she guiltily said. Hindi niya gusto ang nangyari, hindi niya naisip na mangyayari ito. Marahan na umiling ang matanda. Wala kang kasalanan, Alexandra, garalgal ang boses nito. Dahil sa sinabi nito napaiyak siya. Alam niyang magagalit to sa kanya pero bakit ganitong sinasabi nito? Kung tutuusin siya pangang dapat nasisihin. Humigpit ang hawak ng matanda, pero hindi sapat para masaktan siya. Don't cry, Alexandra. Maayos na ako. Kinagat niyang ibabang labi at nilunok ang mga hikbi. I'm sorry, ulit niya. Marahang natawang matanda. Alam mo bang yan ang nagustuhan ko sa'yo? You always say sorry. When in fact, it's you have been wrong. You are always the humble Alexandra I knew. Bulong-bulong nito. Muling pinisil ni Senyor Melandro ang kanyang kamay. Huwag ka nang umiyak, magiging maayos pa ako. Pinunasan niyang mga luha at pilit na ngumiti. Gareth, tawag nito sa apo. Lumapit ang lalaki. Alexandra's crying, sadang matanda. She's been kind to me and been a loving wife to you. Now I'm starting to consider the thought that you really don't deserve this woman. Nadidismaya nitong sabi. Lo, calm down. You're starting to get emotional. Of course, maagap na sagot ni Senyor Melandro. Of course, I'm getting emotional. What would you want me to feel? Do you want me to celebrate and get excited for your divorce? Natigil to sa pagsasalita ng maubo. Lo, tama na. Pagmamakawa niya na mapansin na mukhang nagsimula na naman tong magalit. Binili na mismo ng doktor na hindi na to pwedeng makaramdam ng matinding emosyon. Mabibigat na emosyon. Kagaya ng galit. Hinaplos ng kamay ng matanda. Ngayon natatakot na naman siya. Why would you divorce? Hindi to nagpaawat. Natahimik ang silid. She doesn't want to trigger the old man. Hindi rin ngayon ang tamang pagkakataon para sabihin ng lahat sa matanda. We're not getting a divorce. Si Gareth, natigilan siya. Wala sa sariling nilingon niya si Gareth. Seryosong mukha nito. We're not filing for the divorce, Lolo. Malamig na tawang matanda. Pero natigil din yun ng maubo na naman to. Is it because I'm lying in the hospital bed now? Mapanuyan itong tanong. Huminga ng malalim si Gareth. No. It's because I didn't really want to divorce Alexandra. Don't try to fool me, malamig na sad ni Senyor Melandro. We just had a conflict, Lo, but I'm already trying to sort the problem out. We're not going to divorce. Ngunit hindi kumbinsin ng matanda. Bumaling to sa kanya at sa masuyong boses ay nagsalita.
Tell me, Alexandra, is he telling lies to my face? Napatitig siya sa mukha nito. He's already old but still a good-looking old man. Hindi na kaya ng kanyang puso na pahirapan ng matanda. We're trying to make this marriage work, Lolo. Sagot niya. Hindi niya alam kung anong totoo. Baka kagaya niya natatakot lang din si Gareth na lumala ang nararamdaman ng matanda kaya nagsisinungaling ito. Gumiti ng pilit sa Senyor Melandro at tumango ng dahan-dahan. I want nothing but for the both of you to find happiness and to fight for your marriage. Binalingan nito ng tingin si Gareth. You are the man in this marriage, Gareth. You're supposed to protect your wife. Lead this marriage to success and be her companion in every season. Huminga ng malalim ang matanda. Nabahala naman siya. Lo, she called. It's not even an option to file a divorce because at the end of the day, if this marriage fails, the blame will be on you. Saad nito. Muling natahimik ang silid na unang mawalang lola ni Gareth. Pero kahit na ganun hindi na muling nag-asawa si Senyor Melandro. Nanatili itong tapat sa pagmamahal nito. She adores this old man so much. Alam niyang pinapahalaga nito ng hustong kasal. Pumasok muli ang isang nurse para tingnan ang kalagayan ni Senyor Melandro. The patient should rest for a while. Imporma nito sa kanila. That's their cue. Tumango sila ni Gareth sa nurse. Tumayo siya at nginitian ng matanda. Magpahinga na po muna kayo. Ngumiti sa kanya si Senyor at unti-unting pumikit. Tila napapagod na rin sa panatiling gising. Sumabay sila ni Gareth palabas. Tumuloy ang nurse para tingnan ng ibang pasyente. Samantalang tahimik naman silang naglakad sa hallway. Iniisip niya ngayon kung seryoso ba si Gareth sa sinasabi nito kay Lolo Melandro. Are we not going to file for divorce anymore? Mabilis rin nasagot ang kanyang tanong nang haklitin nitong kanyang braso at tinila siya papunta sa isang pasilyo. Wala masyadong tao doon. Gareth! Gulat niyang saad. Binitawan siya nito nang tingnan niyang mukha ng lalaki nakita niya ang madilim na emosyon sa mga mata nito. Do you really have to do this, Alexandra? Malamig nitong tanong. Naistatwa siya, naguguluhan sa tanong nito. Do you really have to compromise the old man's health? Hindi ba sinabi ko naman na hindi pwedeng malaman ni Lolon tungkol sa divorce? It would upset him. Napaawang ang kanyang labi dahil sa gulat. Wait, she tried to breathe. Look what you've done, sigaw nito. I didn't want this, she fired back. Hindi niya ginustong mangyari to. Siklo din ang kanyang kinausap tungkol sa plano nilang paghihiwalay. Hindi naman niya alam na maririnig sila ni Senyor Melandro. Nagtagis ang kanyang bagang at sinalubong ang mga mata ni Gareth. And for you to think that I want to compromise Lolo Melandro's health, that's too much, Gareth. Hindi ko gusto na mangyari to kay Lolo. She was wrong again. Ang kaninang kalmado at masuyong anyo ni Gareth ay hindi pala totoo. Yun ay para lamang hindi na mag-alalang matanda. She tasted the bitterness in her mouth. Bakit nga ba siya nag-expect na galing sa puso nitong sinabing hindi na sila tutuloy sa pag-file ng divorce? So why did you tell him about the divorce? She shook her head in disbelief. I didn't tell him. Narinig niya kaninang nag-usap ni Tita Claudine. I wasn't aware that he heard us. Tumalim ang mga mata nito. Alam niya hindi niya makukumbinsi si Gareth pero nagsasabi siya ng totoo. At hindi na mahalaga kung paniniwalaan siya nito. Tuluyan nagari sa kanyang pusong lungkot. Pagkadismaya tinanakit. But you know what? Tingin ko mas mabuti na rin na narinig yun ni Lolo. Para hindi ko na kailangang magsinungaling. I was trying to fight for this marriage that is actually losing. Umatras siya pero nahawakan na ni Gareth ang kanyang braso. So, you really want this, ha? Pang-akusan nito, pumiksi siya. You want this? She fired back. And maybe we want this, pero hindi ko ginustong ilagay sa alanganin ng kalusugan ni Lolo Melandro. He's like a grandfather to me. Pumatak ang kanyang luha dahil sa mabilis na pagdagsa ng emosyon. Gumalaw ang panga ni Gareth, halatang nagpipigil kaya mapait siyang umiti. We should do this all for once, para matapos na. Nagtagis ang bagang nito at nagliyab ang galit sa mga mata nito. Nag-iwas ang tingin si Gareth at sinuklay ang buhok gamit ang isang kamay. We can't divorce now. Not when Lolos is in critical condition. Malamig nitong saad. Pinunasan niya ang mga luha. Tama naman, hindi sila pwedeng maging makasarili. Hindi nila pwedeng ipilit dahil maapekto ng paniguradong kalusugan nito. She smiled sadly to herself. Noon pa man kung hindi dahil kay Senyor Melandro, hindi siya siguro na ikasal kay Gareth. Fine, let's wait until Lolo gets better. And after that, you can just call me. I am always free. Sa kanya tinalikuran ang lalaki.
Naglakad siya palayo dahil alam niyang kung hindi niya yun gagawin, ay patuloy siyang madudurog. Minabuting kalmahin na muna ni Alexandra ang kanyang sarili bago bumalik sa mansyon ni Senyor Melandro. Claudine somehow needs her. Ilang minuto siyang nanatili sa parking lot ng ospital habang inaayos ang sarili. Hindi na dapat pa siya madismaya kay Gareth. She should expect it, right? Alam naman niyang hindi siya mahal ni Gareth at dahil bumalik na si Natalie na narapat lang na maghiwalay sila. Pero bakit ang dali nitong akusahan siya ng masasamang bagay? She gritted her teeth. Alam niya sa sariling hindi niya to ginusto. Huminga na siya ng tawad kay Senyor Melandro at napatawad na siya nito. Yun lang ang mahalaga. Pagbalik niya sa mansyon ay sinalubong na siya kagad ng mayordoma. Nasa itas na si Claudine nagpapahinga. Imporma nito sa kanya. Nasaan si Sir Gareth? Umiling siya. Hindi po kami magkasama. Nagpaiwan po siya sa ospital. Aniya. Ang senyor, kamusta? Nag-aalala nitong tanong. Nagpapahinga na po. Tumangwang matandang katiwala. Ikaw rin, senyorita. Magpahinga ka na muna. Ipapahanda akong guest room sa mga kasambahay. Kagaya ng sabi nito, inayos ng mga katulong ang guest room at doon siya tumuloy. Hindi niya na muna ginulo si Claudine. Hanggang sa malapit ng mag-lunch ay kumatok ang katulong sa kanyang kwarto. Bumaba na raw ang babae at hinihintay siya sa hapag. Alexandra, tipid nitong ngumiti nang makarating siya sa dining room. Join me. Lumungkot ng mga mata. Naupo siya sa tapat ng babae. Napasulyap siya ng tingin sa kabisera at nakaramdam din ng lungkot. That's where Senyor Melandro used to sit. Tumawag sa akin si Gareth. Binalita niya ng maayos naman si Papa. Saad nito. Hindi siya nakapagsalita. Nanatili nga si Gareth sa ospital para bantayan ng matanda. Kailan po kayo bibisita? Ngayon, agap na sagot ni Claudine. After lunch. Sasamahan mo ba ako? Tumango siya bilang tugon. Ngumiti naman ng tipid ang babae. Muli silang natahimik sa hapag. Mukhang maayos naman si Claudine. Hindi nang binanggit ang tungkol sa divorce at hindi rin siya nito sinisisi sa nangyari. Hindi kagaya ni Gareth. Nang matapos sila sa pagkain ay muling umakyat ang ginang para magbihis. Samantalang nanatili siya sa sala para hintayin ito. Nang bumaba si Claudine ay may katawagan ito. Yes, malamig nitong saad. Nang malapit na sa kanya tumigil ito sa paglalakad. Nakita niyang pagkadismaya sa mga mata nito. Don't let any stupid news spread, okay? Maayos si Papa. At huwag niyo ring hayaang makalapit ang news reporter. Malapit sa ospital. Kumunot ang kanyang noo. Kilala naman talagang pamilya nila Gareth sa larangan ng negosyo. Mayaman at makapangyarihan ang pamilyang ito kaya ilang beses na rin na nailagay sa tabloid, magazine at newspaper ang mukha at pangalan ni Senyor Melandro. Ganon din ni Gareth. Hinilot ni Claudine ang kanyang sentido nang may baba ang tawag. May problema tita? Nag-aalala niyang tanong. Huminga ng malalim ang babae. The media's making a fuss about Papa's health, saad nito. Hindi niya alam kung gaano yun kabigat hanggang sa makita niyang ilang taong malapit sa parking lot ng ospital. Ang ilan pang may dalang kamera at kinukunan ng larawan ng kanyang sasakyan. These media people are sick, galit na saad ni Claudine. Pagkababa nila ay lumapit kagad ang mga reporter, pinipilit na humingi ng statement. Kamusta pong lagay ni Senyor Gregory Verado? Totoo po bang may lipat ng posisyon nito sa successor nitong si Gareth Verado? Hinarang ng ilang security ang mga tao. Hindi naman sila sinagot ni Claudine. She's wearing shades and cap. Binigay ni Claudine sa kanya kanina sa sakyan nang makitang may mga reporter. Maraming tanong ang mga binabato kay Claudine tungkol sa kalagayan at kalusugan ni Senyor Gregory. Pero natigil ang kanilang paglalakad ng may isang babaeng lakas loob na nagsalita. Totoo po bang engaged na ulit si Natalie Jones at Gareth Verado? She was shocked to hear it. Nabaling siya sa nagtanong, madalas po silang makitang magkasama. May masasabi po ba kayo? Nakita ni Claudine na natigilan siya kaya hinawakan itong kanyang kamay at inalalayan siyang papasok ng ospital. Hindi na nakasunod ang mga reporter. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Madalas na magkasama si Gareth at Natalie. Alam niya yon. Malaking pamilya ang sangkot dito. Imposibleng hindi sila maging laman ng balita. She bit her lower lip. Samantalang siya, sa loob ng 2 taon nilang pagsasama ni Gareth, walang nangyaring ganito. Hindi sila ginulo ng mga reporter. She doesn't want attention from the media. Pero iba pala kapag tinanong ng mga tao tungkol sa status ni Gareth. Nakatulala siya habang naglalakad sila sa hallway. Hawak pa rin ni Claudine ang kaliwa niyang kamay. Alexandra, are you okay?
Nag-aalala nitong tanong, tumango siya kahit hindi niya alam kung anong totoong nararamdaman. Nang makarating sila sa floor kung saan nandun ang kwarto ni Senyor Melandro, mas lalong bumigat ang kanyang dibdib nang matanaw ang babaeng kausap ni Gareth. It's none other than Natalie. Kagaya niya, natigilan din si Claudine nang makitang babae. What the heck is she doing here? Halos pasigaw na sabi ni Claudine. Lumabas sila ng elevator at malalaki ang hakbang ni Claudine na lumapit sa dalawang nag-uusap. Dahil si Natalie ang nakaharap sa direksyon nila, agad nitong nakitang pagdating nila. Nalaki ang mga mata ni Natalie na makitang susugurin siya ni Claudine. Binitawan siya ng ginang at nang makalapit sa babae, hinaklit ito. Wala ka talagang delikadesa, sigaw ni Claudine. Nagpupuyo sa galit. Mom, umawat si Gareth. Samantalang nagugat siya sa kanyang kinatatayuan, marahas na itinulak ni Claudine si Natalie at nasalo naman yun ni Gareth. Hindi mo ba alam na nasa labas ang media? Sinasadya mo talagang makita kayong magkasama ng anak ko? Para ano? Nanginginig na yumakap si Natalie kay Gareth. Takot na takot ito. Mom, Natalie's sick. You don't raise your voice at her. Pagalit din na sabi ni Gareth. Hindi niya inaasahan ang sunod na nangyari. Malakas sa sampalang dumapo sa pisngi ni Gareth. Doon siya natauhan. Kailangan niya pigilan si Claudine kung hindi maiskandalo silang lahat dito. Lumapit siya sa ginang at tinawakan ang braso nito. Kahit natatakot siyang baka mapagalitan din siya, ay nilabanan niyang takot. Tita, tama na po. Mababa ang boses na saad niya. Umiling si Claudine. Hindi pa tapos. How dare you bring this woman here? Kapag malaman ni Papang dinadala mo ditong babae mo, mas lalo mong pinapahamak ang kalusugan ng matanda. Naging matigas ang ekspresyon ng mukha ni Gareth. Nang tingnan siya nito, nagliliyab na naman ang galit sa mga mata nito. I didn't mean to compromise Lola Melandro's health, tita. Si Natalie. Napadaan lang po ako. Nalaman kong sinugod si Lolo sa ospital kaya nag-aalala lang po ako. Hindi namin kailangan ng pag-aalala mo, sigaw ni Claudine. You're not part of this family, kaya wala kang dapat pakialam kay Papa. Hindi niya maawat si Claudine, galit na galit to. But if you really insist that you care for the old man, leave now. Don't let us see you again. Nakakahiya ka. Mom, malakas sa sigaw ni Gareth para patahimikin ang ina. That's too much, Gareth said between gritted teeth. Ikaw ang sumusobra na. Hasik pabalik ni Claudine.